Pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Ang Burger ng Bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang Burger ng Bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offer customized service solutions. They design to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Isada, Executive Officer. Okay, magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ikatlong araw sa buwan ng Mayo. Welcome, month of May. At sa buwan din ng Mayo, magaganap ang halalan ng ating presidente, national at local. Yan po ay sa darating na Lunes. Isang oras na naman po tayong magkakasama-sama dito po sa palatuntunan ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan in partnership with Marikina City Police Station, headed by its COP, Police Colonel Benliner Capili. At syempre, ang bumubuo po ng Lingkod ng Bayan Radio Action Group, Police Colonel Benliner Capili, Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, ako pa. Police Lieutenant Colonel Victoriano De Castro, ako po. Police Captain Greco Gonzalez. Police Lieutenant Julius Criste Maico Angkor. Police Corporal Chrisley Jean Pati. Police Corporal Robin Barameda. Police Corporal Karen Gay Canuto. Police Corporal Isaac Kapalad. Police Corporal Nezereso and si Police Corporal Amir Sadaramil. Siyempre, thank you very much sa aking pilots. Police Corporal Mark Jonathan Clado, and then kay Police Corporal Robin Barameda. Isang oras naman po tayong magkakasama-sama dito po sa palatuntunan ng Lingkod ng Bayan. Mamaya din po, no, bukod po sa napakapalad natin, atin pong makakadaupang palad ang Chief of Staff ng PICAG, dyan po sa Kamkrame. Mamaya din po makakadaupang palad natin ang ating COP, kaugnay naman po ito sa preparasyon, ang security measures being implemented dyan po sa Marikina City, kaugnay po sa darating na halalan. At uunahan ko na ang aking partner, may handog siya sa inyo mamaya, no? Humihingi siya ng ilang segundo. Ito daw ay dedicated sa ating mamamayang Pilipino. Partner, magandang tanghali sa iyo. Yes, partner, isang magandang tanghali sa iyo
At isang mapagpalang araw sa lahat siyempre ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Gaya nga ng sinabi mo, muli na naman tayo magkakasama-sama sa loob ng isang oras. Kaya inaanyayahan natin yung ating mga tagapakinig, no, na tumutok at sumubaybay sa atin dahil gaya nga ng sinabi mo, mapalad tayo na magiging panauhin natin mamaya ang isa nating Lingkod ng Bayan mula sa Camp Crame. At syempre, ang ating minamahal na Chief of Police ng Marikina upang iulat sa atin kung ano na yung ating mga naging preparasyon at kung gaano nakahanda ang Marikina Police sa pagsapit ng darating na halalan. At bago tayo magpatuloy, partner, syempre gusto nating batiin ang ating minamahal na ama ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, kay Police General Leonardo B. Carlos, at sa aming minamahal na Regional Director ng National Capital Region Police Office, Police Major General Felipe R. Natividad, at sa aming ama ng Silangan Distrito, ang aming District Director, Police Brigadier General Orlando Oyebra Jr. Ganun din, partner, syempre gusto nating batiin yung pamahalaang lungsod ng Marikina, no, na laging nakasuporta sa lahat ng ating mga programa. At syempre dahil sa pangunguna ng ating minamahal na alkalde, Mayor Marcelino Marcy Teodoro. At sa lahat ng ating mga kapulisan, sa lahat ng sulok na bansa na napaka-busy, dahil sabi mo nga, 6 na araw na lang, partner, halalan na. Kaya manatili po tayo maging maingat at ligtas sa pagtupad ng ating mga sinumpaang tungkulin. Muli po ang pag-iingat at pagpapala po ng ating Diyos ang sumaatin po lahat. Isang magandang araw po muli sa atin lahat. Partner? Eid al-Fitr! Happy Eid al-Fitr to our Muslim brothers! Maaari niyo po kami pakinggan sa inyong talapitan sa radyo DWBL 1242 kHz AM band. Maaari niyo rin kaming panoodin sa FB DWBL live streaming at nasa YouTube din po kami. Magandang tanghali kay Attorney Eric Valero. Happy birthday. Belated happy birthday, Attorney Eric Valero. At sa lahat po ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday, no? Kahapon Labor Day, partner, ang daming nag-celebrate. Oo, partner. Ang araw pala, no? Ang daming pinanganak ng May 1. Maligayang araw ng mga manggagawa. Maligayang araw sa ating mga manggagawa. Lahat ng manggagawang Pilipino. Thank you for watching kay Sir Roger Aquilescas, kay Sir June Mendoza III, at kay Jonats, no? Okay, this time atin na pong ihahatid, partner, ang mga sariwang balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Marikina City Police Station. 3 arestado sa ikinasang buy-bust operation ng Marikina PNP. Ang detalye, ihatid mo kaagapay, Robin. Matagumpay na naaresto ng Marikina Station Drug Enforcement Unit sa pangunguna ni Police Lieutenant Antonio Bolois Jr. ang 2 suspect sa pagtutulak ng illegal na droga sa kahabaan ng Agata Street, Santa Teresita Village, Barangay Malanday, Marikina City, pasado 3:00 ng hapon noong 26 ng Abril taong kasalukuyan. Ayon sa report, nagpanganggap umano ang mga pulis na isang posture buyer at positibong napagbilhan ng mga suspect ng ipinagbabawal na droga. Dito na inaresto ang naturang suspect na kalaunay kinilalang sina Ethan Joshua Habok alias Ethan, 27 taong gulang, John Jacob Layson alias Jacob, 27 taong gulang, at Virgilio Miklat alias Boyet, 78 taong gulang. Na-recover sa kanilang pangangalaga ang tinatayang 8 gramo ng ipinagbabawal na droga o shabu na may DDB value na higit sa 50,000 piso. Kasalukuyan namang nakapiit ang mga suspect sa Marikina City Police Station Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay, Robin Barameda. Mister at kanyang kalaguyo arestado matapos mahuli sa akto ng kanyang misis. Ang detalye, ihatid mo kaagapay, Pati. Nahaharap ngayon sa kasong concubinage ang isang mister at kalaguyo nito matapos mahuli sa akto ng kanya mismong misis sa kanilang shop sa Barangay Tumana, lungsod ng Marikina noong 27 ng Abril taong kasalukuyan.
Kinilala ang mga sospek na sina Arvin Cordoba, 34 na taong gulang, isang construction worker, at Janara de la Cruz, 25 taong gulang, isang sales lady. Ayon sa asawa ng sospek, sorpresang bumisita ito sa kanilang shop kung saan ay pagbungad niya ay sarado at hindi mabuksan ang pinto. Kumatok ito ng ilang beses habang tinatawag ang kanyang asawa ngunit wala itong sagot. Dito na niya naisipang sumilip sa nakabukas na bintana kung saan nakita niya ang parehas na pambabaeng tsinelas. Sa puntong ito, tumawag na ito ng tulong sa Barangay Tanod at kapulisan ng Substation 4 ng Marikina PNP na agad namang umaksyon at nahuli sa akto ang dalawang sospek sa loob ng shop. Kasalukuyang nakapiit ang mga sospek sa Marikina City Police Station Custodial Facility. Yan ang ulat, ito si Kaagapay Chris Pati. Isa sa most wanted person ng Marikina PNP, arestado. Ang detalye, ihatid mo Kaagapay Robin. Nasa kote ang isa sa most wanted person ng Marikina PNP matapos ang pinaigting na operasyon ng Station Warrant and Subpoena Section na pinangunahan ni Police Lieutenant Michael Danao. Naganap ang naturang operasyon sa kahabaan ng Molabi Street, Barangay Parang, Marikina City, pasado alas 10 ng ganoong oras. Ika-29 ng Abril taong kasalukuyan, inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng MTC Branch 92 sa kasong theft. Kinilala ang suspect na si John Lloyd Opeñado alias Dagul, 20 taong gulang at kasalukuyang naninirahan sa parehong lugar. Kasalukuyan namang nakapit ang naturang suspect sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat Kaagapay Robin Barameda. Snatcher tiklo sa agarang aksyon ng Marikina PNP. Ang detalye, ihatid mo Kaagapay Robin. Walang kawala sa kamay ng otoridad ang isang snatcher matapos itong masakote sa mabilis na aksyon ng Substation 2 personnel at ng taong bayan. Ayon sa salaysay ng biktima, habang siya ay nakaupo sa kahabaan ng Pound Street, UBB Grotto, Barangay Barangka, Marikina City, pasado alas 11 ng gabi noong ika-29 ng Abril taong kasalukuyan, nang bigla na lamang siyang nilapitan mula sa likuran ng suspect at persahang kinuha ang kanyang bag na naglalaman ng mga importanteng gamit kabilang na ang ATM cards at cash na nagkakahalaga sa higit sa 2,000 piso. Sinubukan pa umano ng biktima na maipagbuno sa naturang suspect, ngunit siya ay nakaladkad sa sahig dahilan para makuha ng suspect ang kanyang gamit. Dito na humingi ng tulong biktima sa mga tao sa paligid hanggang sa na-corner ang suspect ng taong bayan at ng otoridad. Kinilala naman ng suspect na si Daryl Bencito alias Daryl, 29 na taong gulang at kasalukuyang naninirahan sa parehong barangay. Kasong robbery snatching ang kinakaharap ng suspect na kasalukuyan namang nakapiit sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat Kaagapay Robin Barameda. Oplan Bandilyo, anunsyo publiko, ihatid mo Kaagapay Pati. Isang paalala po para sa kaligtasan ng lahat para maiwasan ang anumang uri ng krimen at karahasan na maaring mangyari sa loob at labas ng ating mga tahanan. Maging alerto, mapagmatsyag, mapanuri sa ating kapaligiran upang maiwasan ang maging biktima gaya ng mga sumusunod. Akyat bahay, snatching, budol-budol, salisi, karnaping, basag kotse at anumang modus ng mga taong nagbabalak ng masama. Narito po ang mga pamamaraan kung paano makipag-ugnayan sa ating kapulisan dito sa syudad ng Marikina. Maaari pong tumawag sa mga sumusunod na numero. Para sa ating Tactical Operations Center, maaari pong tumawag sa teleponong 646-1631 o di kaya sa mga numerong 0927-968-4311 para sa Globe, 0921-301-6965 para naman sa Smart. I-dial naman po ang 161 para sa Emergency Medical Services at 646-0427 para sa ating Bureau of Fire. Ito ang inyong kaagapay, Chris Pati. Okay, hatid man po sa atin ang mga accomplishments at activities ng Marikina City Police Station sa nakaraang linggong ito. Ang lahat ng yan, ihatid mo Kaagapay Nes Cerezo. Mainit ang naging labanan sa pagitan ng Team SDEU at SWAT team sa katatapos lamang na finals ng Marikina City Police Station Inter-Unit Basketball League, na kung saan nagkampiyon ang SDEU team sa score na 71-73. Kaya congratulations po sa ating Drug Enforcement Unit. Bumisita naman sa ating stasyon si Pastor Titus Amiel Barona from Youth Pastor of Blessed Cup to Shine Police Ministry at ang religious advisor ng ating Chief PNP upang magbigay ng enlightenment sa kapulisan ng Marikina, gayon din ng ating mga PUPCs.
Idinaos naman sa Barangay Concepcion 1 at multipurpose hall ang interfacing activity na pinangunahan ng DILG. Ito ay dinaluhan ng Marikina RWP focal person sa pangunguna ng ating Chief Police. Gayon din ng MADAC, BADAC at PDEA. Ang nasabing aktibidad ay patungkol sa ongoing validation and retention of drug-cleared barangays. Aktibo naman at game na game ang mga participants ng rug making sa pangunguna ng Station Community Affairs personnel na in collaboration with TESDA Pamamarisan. Ito ay bilang bahagi ng livelihood training na isinasagawa para sa mga piling kababaihan ng Marikina. High Threat Emergency Course muling isinagawa sa pangunguna ni Mr. Noel Kapunan. Ang Tactical Emergency Medical Support Instructor muling isinagawa ang nasabing training sa God Building ng Marikina City. Ito ay kinabibilangan ng ating SWAT, TMRU at SHU personnel, ang self-aid, body aid, medical evacuation, tactical assault at ang window and hallway clearing through rappelling ay ang ilan lamang sa mga isinagawang training. Naging matagumpay naman ang isinagawang Duterte Legacy Caravan na may temang pagkakaisa ng mamamayan at kaunlaran tungo sa pagbangon, kapayapaan at kaunlaran. Nito lamang May 1 bilang bahagi ng selebrasyon ng National Labor Day. Ito ay bilang pagbibigay-pugay sa ating mga manggagawang Pilipino. Nakibahagi sa nasabing aktibidad ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, gayon din ng mga miyembro ng Global Coalition of Advocacy Group and Force Multipliers. Nakibahagi din ng ating salaang pulis kasama ang ating mga kapatid na Muslim sa pagdaraos ng Eidul Fitr o ang Feast of the End of Ramadan na ginanap sa Camprame, Quezon City. Nagpamahagi din ng food packs ng Station Community Affairs Section personnel sa ating mga Muslim brothers sa barangay Tumana. Samantala, sa isinagawang final conference ng Marikina Joint Peace and Security Coordinating Council sa pangunguna ng ating Chief Police kasama ang ating mga COMELEC officers, ito ay kaugnay sa nalalapit na eleksyon 2022. Layunin nito ang pagkaroon ng violent free election at ayon sa mensahe ng ating Chief Police, we should affirm our judicious judgment, commitment, diplomacy, and leadership for a safe and peaceful May 2022 elections. On the part of Marikina PNP, all set for Annually 2022. Ngayong araw naman ay kasalukuyang isinasagawa ang final testing and sealing of vote counting machines sa iba't ibang voting centers ng Marikina City. At yan po ang ating plans, programs, and accomplishments. Ito po ang inyong kaagapay, Nestle Cerezo. Okay, maraming salamat. Yan po si Nestle Cerezo at ang ating mga police reporters, Sir Kaagapay Robin and Kaagapay Pati. Happy listening and happy watching kay Ma'am Kat Kapili. Thank you very much. God bless us all. Message from Ma'am Kat Kapili. Hi Carl, kay Rain. And syempre kay Akopa, good job Team Kaagapay, ang tunay na lingkod ng bayan, Kaagapay ng mamamayan. Okay, we have 20 minutes after 12 o'clock and this time we will be playing the two sponsors. After that, we will be playing the ABP ng PKG. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. Chills Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialists. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Okay. Okay, ang programang tahandog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan.
at ng PharmaServe Express. This time, atin na pong ipi-play ang AVP ng Police Community Affairs Development Group, ang PICAG, no? Followed by our interview sa aming pong panauhin. We, the members of the Philippine National Police, commit ourselves to be apolitical in the national and local election 2022. We shall not engage Directly or indirectly in any partisan political activity or take part in the election except to vote. We shall not use official authority or influence to coerce the political activity of any person or body. We pledge to perform our duties and responsibilities that will lead to secure and free and fair elections. natin bayan. Kami ang pulis ng Pilipino. May makatao na serbisyo na handang sumaklolo. Lalo na sa oras na kailangan nyo. Wala nang dapat ikatakot po. Ang PNP ay kakampi nyo. Ito ang inspirasyon ng inyong pambansang pulisya sa programang Kabataan Kontra Droga at Terorismo o KKDAT. Layunin nito ay tulungan ang mga individual at iba't ibang organisasyon ng kabataan sa kanilang adhikain at advokasya upang labanan ang bawal na droga at pigilan ang terorismo. Ilang taon pa lamang ang nakalilipas mula nang itinatag ang KKDAT. Libo-libong mga kabataan at maraming organisasyon ng kabataan na ang sumali at sumuporta sa programa. Sa pamamagitan din ng KKDAT, ilang bagong organisasyon ng mga kabataan ang nabuo. Hangad ng inyong kapulisan na tulungan at palakasin ang kakayahan ng mga kabataan at mga organisasyon upang palakasin ang kani-kanilang advokasya upang labanan at pigilan ang salot na droga at terorismo. Ang Global Peace Community Relations o Global PCR ay programang alay ng Philippine National Police para sa lahat ng overseas Filipinos. Napapaloob sa Global PCR ang PNP International Help Desk kung saan ang ating mga police attachés sa ilang bansa ay laging handang maghatid ng police assistance sa ating mga kababayan. Sa pamamagitan din ng Global PCR, koordinasyon at kooperasyon sa counterpart law enforcement agencies ay ginagawa upang makatulong. Agaran ding nakatutugon ang ating pulisya para sa kanilang pinaaabot na pangangailangang police assistance ng kanilang mga mahal sa buhay dito sa bansa. Kaligtasan. Isang katagang binuo ng pinagsamang mga salitang kaligtasan at kalikasan. Alinsunod din ito sa isa sa 4 na core values ng Philippine National Police, ang makakalikasan. Sa pangunguna ng pamunuan ng inyong pulisya sa pamamagitan ng pagtataguyod ng Directorate for Police Community Relations, ng Police Community Affairs and Development Group, at ng iba pang mga sangay ng PNP. Layunin ng programang Kaligtasan ang pagpapatibay sa hangarin at kakayahan ng ilang sektor ng komunidad na mapangalagaan at muling buhayin ang maayos at magandang kalikasan. Joint Industrial Peace Concerns Office o JIPCO, programang magkasamang itinatag ng Philippine National Police at ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Sa JIPCO, ang mga industrial at economic zones sa buong bansa ay mayroong mas matatag na pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, mas matibay na paglaban sa kriminalidad, mas mabilis na pagtugon sa kinakailangang police assistance,
Mas malapit na dudulugan para sa mga reklamo at iba pang mga kinakailangang police service ng mga manggagawa at maging ng mga mamumuhunan. Kapayapaan at kaayusan, dulot ay magandang daloy ng trabaho at negosyo. National Coalition of Information Technology, Advocate for Change. Makabagong teknolohiya, makabagong malasakit para sa ligtas na social media. Barangay-based organizations, accredited non-government organizations and force multipliers. Kabahaging malasakit para sa kapakanan ng komunidad. Women's organization, arugang malasakit para sa mga kababaihan. LGBT community, malasakit para sa pantay-pantay na karapatan. Faith-based organizations, iba't ibang pananampalataya, nagkakaisang malasakit, iisang panalangin para sa kapayapaan. Foreign National Keepers Network, FNKN, foreigners helping one another, cooperating for peace and order. Suporta at tiwala sa pambansang pulisya, nagkakaisang malasakit ng mamamayan laban sa kriminalidad, ilegal na droga, korupsyon, insurhensya at terorismo, ugnayang pulisya at mamamayan. Iisang adhikain ipagtanggol ang demokrasya ng bayan. Ito ang Global Coalition of Lingkod Bayan Advocacy Support Groups and Force Multipliers. Napakaganda ng AVP, Ugnayan, Pulisya at Mamamayan. Okay. Ang mga magigiting na graduate ng Kaagapay Class 1996, matitikas. Napakasimple, napaka-low profile. Siya po ang Chief of Staff ng Police Community Affairs Development Group o PICAG, no? With us is none other than Police Colonel Marvin Josie Saro. Magandang tanghali po sa inyo, Police Colonel Saro. Kasama ko po yung aking partner, si Police Lieutenant Julius Criste. Partner, magandang tanghali, po. Colonel Saro. Sir, magandang tanghali po sa inyo, sir. At maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin. Go ahead, sir. Welcome po. Okay, mukhang walang sound si sir, no? Walang sound, sir. So we are working out. Paki-check naman ano yung Wala pa rin pong sound, sir. I hope na ma-monitor tayo ni sir, no? More power kay Colonel Saro mula po kay The Action Man, Police Colonel Ben Liner Capili. Wala pong audio, sir. Okay, habang inaantabayanan po natin, no? Walang audio si Colonel Saro. I hope na mo-monitor niya tayo, no? Okay.
Extend daw yung regards ni Acopa kay Police Colonel Marvin Saro. Habang wino-workout po natin yung sound ni Colonel Saro, no? Habang inaantabayanan po natin yung audio ni Colonel Saro, no? We have 32 minutes after 12 o'clock. Napakaganda nung kanilang ABP, no? Napakaganda po nung tulungan ng ng mga NGO, non-government organization. Sabi nga pulis ng Pilipino. Yan yung partner ng ating kapulisan at ng ating komunidad, no? Mula sa iba't ibang sektor ng ating lipunan, partner. Yan yung pinakita na ABP nila, sir. Napakaganda. Alam mo, sabi nga, kahit naman sa pangkaraniwang buhay, partner, kailangan, sabi nga, pag nagkakatulungan, na-achieve kung ano man yung goal. So, since yung ating mga kababayan, sabi nga, ugnayan ng pulisya at ng mamamayan, doon tayo, no? Doon tayo sa isang united na sangkatauhan. Siguro nakikita ako ni Colonel Saro, no? We are working out, Saro, Colonel Saro. We are calling your cell phone. Wala po kaming nakukuhang audio. Ayun, mukhang may audio na si Sir. Mawawala yung kanyang ayun. Okay. Nag-feedback naman, partner. Colonel, pakihinaan po yung monitor ninyo. Nag-feedback po dito. Okay na po ba? Yan. Ayan, okay na, sir. Okay. Kaninong monitor niyo? Doon na? At sa cellphone pala itong ginagamit ko ngayon. Opo, wala po kaming... dyan na yan. Lagay mo to. Baka mawala si Sir. Ito yung power bank natin. Okay, tulad ng aking nabanggit, Police Colonel Saro, ang ating Chief of Staff ng PICAG, no? Congratulations dito po sa napakaraming ito ay ugnayan ng pulisya at ng mga mamamayan. Partner, would like to congratulate. Sabi ko nga kanina, yung pagkakaisa ng ating mga kababayan kasama ang ating mga alagad ng batas ay napakaganda po. Para makatupad tayo, no, sa ating mga adhikain. So regards daw Colonel Saro from Acopa, Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang. Yes, ma'am. Magandang tanghali na po sa ating lahat dyan. And congratulations and regards daw sa proud classmate nyo, Kaagapay 96 RCOP, Police Colonel Benliner Capili. Yes, ma'am. Talagang masipag po yung classmate ko na yan, ang Chief of Police ng Marikina. No wonder, ang matitikas na miyembro ng Kaagapay Class 96. Partner! Yeah. Yun. Pabatiin muna natin, partner, siyempre si Sir sa ating mga tagapakinig. Go ahead, sir. Yes, ma'am. Unang-una sa lahat, gusto ko pong bumati ng isang magandang araw sa lahat ng nakikinig po sa atin ngayon sa Lingkod Bayan ng Kaagapay ng Mamayan. At siyempre, ma'am, sa inyo, Ma'am Flory, at kay Lieutenant Julius. Apo, sir. Christy, magandang
araw po sa lahat. Yun. Sir, magandang tanghali po at muli po, salamat po ulit sa pagpapa-unlock niyo po sa aming programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamayan. Sir, punta na po tayo dun sa ABP presentation niyo po kanina. No? Sir, napakaganda po talaga ng naging programa ng ating DPCR. Yung makapag-organize po tayo ng mga advocacy support group mula po sa iba't ibang sektor ng ating komunidad. Malaking bagay po kasi yun upang makatuwang po ng ating kapulisan, gaya nga po ng pinakita doon sa paglaban po natin sa kriminalidad, droga, terorismo, at insurhensiya. Ito po yung isang bagay na nagpapalakas din ng relasyon ng ating kapulisan sa iba't ibang sektor po ng ating lipunan. So para sir, gaano po kalaki sa tingin ninyo ang naging epekto nito sa PNP mula po ng ilunsad natin at mamobilize po natin yung advocacy support group? Tama yan, ano? So, nagkaroon tayo na isa kasi sa nirecognize ng ating PNP ay napaka-importante po ng mamamayan sa laban po natin sa kriminalidad, sa insurhensya, terorismo, sa corruption, o sa overall sa public safety. Kaya isa po sa talagang kailangan po natin engage yung ating pong mga stakeholders, yung mga mamamayan, na talagang sila yung nakakatulong sa atin. Sa ngayon, bilang isa sa programa nga ng PNP, yung community mobilization, kaya nagkaroon po tayo ng different sectoral organizations din na alam natin na makakatulong natin. Sa ngayon, meron tayong tinatawag na yung Coalition of Advocacy Support Groups. So ito po yung mga inorganisa ng ating kapulisan. Buong bansa po ito na ang layunin niya ay kasama ng mga grupo na ito para po sa ating mga masapi. Partner, nawala na naman ang sound ni Sir. Okay. Partner. Sige, partner. Go ahead. Okay. Baka may tanong kasi, sir. Nabanggit ni Police Colonel Cesaro, no, yung buong bansa. At meron dito yung global PCR, yung PNP International Help Desk, sir, no? Na kung saan ito ay counterpart ng law enforcement agencies. Ano po bang naitutulong ito sa ating mga OFW, sir? At tamang-tama po yan. Yung pong ating global PCR, yung pong ating OFW Help Desk, yan po ay inorganisa natin purposely para makatulong po sa ating mga OFWs na nasa ibang bansa at para din sa kanilang mga kamag-anak na nandito sa ating bansa. So paano po nakakatulong? Ang PNP po, meron po tayong mga police attaché sa iba't ibang panig ng mundo. And marami silang pwede silang makatulong. And ganon din, yung dito po sa atin sa bansa, alam po naman natin yung mga maraming kamag-anak ng mga OFW. Nag-set up po tayo ng mga OFW help desk para po ma-address po kung may mga concern sila o may mga problema, para agad na ma-address po na kaya po ng ating kapulisan. Partner? Sir, doon naman po sir sa mga KK.dot po natin, alam po natin yung kabataan kontra droga at terorismo. Alam po natin kung gaano po kalaki yung parte ng ating mga kabataan sa pagsugpo po ng illegal na droga at terorismo. Ano po sir yung mga... Yung ating na-organisa na KK.dot o yung kabataan kontra droga at terorismo ay ito po ay mga pinubuo ng mga kabataan. At syempre, tinuturo natin na isa sa mga problema po natin ay yung ma-involve yung mga kabataan sa illegal na droga at yung iba ay dahil sa kanilang idealismo ay madaling mabuyo o kaya ma-influensyahan po mga teroristang grupo tulad ng CPP-NPA. Kaya itong grupo na to ay na-organisa natin para hindi sila ng mga grupo na ito, mga terrorist groups at malulong sa illegal na droga.
At nakita natin yung mga kabataan na talagang napaka-active sila Aktibo, na sir. ngayon nagiging partner natin sa mga programa ng kapulisan. At sila'y katulong natin, lalo na sa paglilinis, sa mga tree planting. At kasama din natin sila para doon sa pag-amplify ng mga messages na dapat yung mga kabataan. Sabi nga, napakalaki ng sila yung mga susunod na leader ng ating henerasyon. Kaya kumbaga, nasasanay din yung leadership nila at nakakatuwang nila yung ating kapulisan. At siyempre nakikita nila na yung first-hand experience nila na kita nila na talagang yung ating ginagawa. Kumbaga sir, maaari pong magsilbing inspirasyon din sa ating mga kabataan, yung mga nakikita nila na ginagawa na maganda ng ating mga kapulisan, sir, no? At tama yan, at saka napakalaki po ng epekto nito sa katunayan po sa ating pag-uorganisa, nakita nila yung kamalian. Maraming mga members, makakaliwang grupo. Opo. Ito nga yung mga nakakasagutan natin dati sa mga rally. Pero ngayon, kasama na po natin. Sila ng ating kapulisan, nakita nila yung kaibahan. Parang hindi yung tama nila na dapat gawin. Sila ngayon yung para mag-convince na dapat ang kabataan maging ng ating gobyerno. Tama. Doon po sir, sa iba pa po nating mga sektor na binuong mga advocacy group, sir. Parang may nakita po tayo doon, yung faith-based group, sir. Ano naman po sir yung tulong o naiaambag ng mga religious group na to, sir, pagdating po sa ating kapulisan po, sir? Pwede makitignan, parang okay na yata yung aking audio. Yan sir, okay na po sir? Naririnig niyo po kami, sir? Okay na ba? Okay na yung audio? Okay na po, sir. Okay na po. Kasi kung ano yung... Okay na po. Go ahead, sir. Go ahead. Wala po, sir. Wala na naman. Nawala po. Pang cellphone lang po yata talaga ang microphone natin, sir. Nawala po, sir. Okay, Nawala po. nawala na naman si sir. Nawala na naman si sir. Okay. Cannot be reached na daw. Medyo nahirapan tayo sa komunikasyon, ano? Okay, alam mo partner, yan yung minsan na sinasabi ko, no? Minsan check natin yung ano. Okay. Nasa kabilang linya na ulit si Colonel Zaro. Yes, ma'am. Go ahead, sir. Ayan, malakas po. Yung tinanong po ng aking partner kanina, sa mga... Yes po, sir. At saka sabay na rin natin partner yung sinabi mo kanina about the faith-based organization. Faith-based ano organization. Faith-based, parang faith, no? Yung iba't ibang religious group partner na... Tsaka, curious din ako partner dito sa ano, no? Yung JIFCO na kung saan ay para sa manggagawa at sa mga mamumuhunan. Ito ay isang samahan pa rin ng PNP JIFCO at ng PEZA, no? Go ahead, sir. Yun pong ating JIFCO. Ito po yung naumpisan po natin. Hindi na rin naman po ito bago. Kasi yung pong ating mga industrial parks ay meron po tayong mga pulis na nagbabantay para masiguro yung security po. And isa po sa mga yung partnership po natin, ito kumbaga tripartite partnership ng mga namumuhunan, ng mga manggagawa, ng PESA at ng PNP. Na ma-ensure yung security at yung
cease and order sa mga industrial parks natin. So hindi po ito limited sa mga industrial parks, lalo na po sa mga ibang may mga business na pwede po makipartner sa ating PNP para po malaman po natin yung mga security concern nila. Alam niyo naman po na isa sa mga importante kung bakit ang isang business ay magiging maganda ay dapat ay maayos po yung cease and order. So, sa pamamagitan nitong jeep ko, yung ating pong pakipag-ugnayan sa mga involved po dito ay mas mabilis at na-address po yung mga concern na dapat ma-address. Okay. So, meron din po tayong problema, halimbawa yung mga nakaka-infiltrate sa ating mga labor group na pwedeng hindi may mga nakapasok na mga terorista na gustong sirain yung negosyo. So doon po tayo pwedeng makatulong ng ating PNP. Bukod po doon, yung security po ng mga manggagawa natin, lalo na yung mga umuwi sa gabi, pwede po silang makipagkaroon ng dialogue na kailangan. Actually, ito isa mga nire-request nila na pag sa uwian, lalo na pag gabi, meron po may deploy tayong police. So nagagawa po natin yan dahil po sa engagement natin sa project ko. Okay, partner? How about, sir, doon po sa faith-based natin, sir? Faith-based organization po natin, sir. Yung pong ating faith-based. Aba. Ito naman yung ating pakipag-ugnayan sa mga taong simbahan, kumbaga, yung mga different religious organizations. So napaka-importante po nung pakikipag-ugnayan natin sa kanila. Alam naman po natin na sila din po ay ginagalang at bali two-way po ito. Yung ating pong kapulisan ay nagagabayan din po ng mga different religious organizations. Sila po yung mga konkretong ginagawa nila, yung ating mga mall and recovery program, meron po tayong swim. Sila po yung nangunguna dyan. And of course, yung ugnayan po natin sa kanila na maging partner din natin para maparating yung mga peace and order programs natin sa mga different religious sectors. Okay, partner. Go ahead, partner. Go ahead. Okay, so since we only have about 11 minutes more to go, no? And hindi lingid sa ating kaalaman na ang ating ang ating police ang Marikina City ay may mga kahandaan ding ginawa, no? Kaugnay dito po sa lahat ng mga security measures na i-implementa at mga checkpoints at kung ano-ano pa, no? Para po sa darating na eleksyon. So this time, nais po nating hingan ng kanyang mensahe ang ating butihing Chief of Staff ng PICAG, no? Kaugnay po sa lalo pang ikagaganda ng serbisyo ng Philippine National Police, ugnayan ng pulisya at ng mamamayan. Yes po, salamat sa pagkakataon ng masyadong mahaba kung discuss natin yung mga advocacy support groups. Pero isa lang po yung sinasabi po ng ating kapulisan na napaka-importante po ng ugnayan ng PNP at ng mamamayan. Dahil wala pong magiging successful na programs kung wala po. Wala na naman si Sir. Yung pong nabuo nating mga grupo, yan po ay para makatulong natin. At ngayon nga pong eleksyon, inaasahan ho natin na magiging maayos din at makatulong din natin yung mga force multipliers para dun sa mga ginagawang paghahanda. So, yun lang po. Ang PNP po at nawala na naman si Sir. Sayang so, naman. yun lang po, ma'am. Marami pong Anyway, Colonel, nais din namin kayong hinga ng maiksing mensahe. Kaugnay naman po sa darating na eleksyon sa Lunes po. Just a short message para po sa ating mga kababayan. Ayan po, para po sa ating mga kababayan, ang hangad po ng ating kapulisan ay ang lahat po
ng mga boboto ay gamitin po nila yung karapatan na yon, na wala po silang pag-alinlangan, hindi po sila magkakaroon ng agam-agam o yung takot para iboto kung sino po yung gusto nilang iboto. At yung pong democratic exercise natin ay talagang masunod. At yan po ay in-ensure po ng ating PNP na ma-exercise po ng bawat mamamayan ang kanilang right para bumoto. Yun. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po. Muli po, Okay, thank sir. you very much sa pagbibigay nyo sa amin ng pagkakataon. God bless po, sir. Yes, ma'am. God bless po. Marami pong salamat sa pag-imbita at mabuhay po ang inyong programa, ang Lingkod ng Bayan sa Agapay ng Mamamayan. Thank you very much, Thank you po, sir. Inyo pong Marami pong narinig salamat. ang tinig ni Police Colonel Marvin Josie Saro, ang Chief of Staff ng Police Community Affairs Development Group, PICA-G. Ilang segundo na lamang, partner, no? Ilang minuto, partner. To go, and nais nating hingan ng kanyang mensahe naman ang ama ng Marikina City Police Station. Kaugnay po sa Nalalapit na halalan, partner, dito sa bayan ng Marikina. Okay, partner, papasukin natin ang COP ng Marikina City Police Station upang magbigay naman ng mensahe at kahandaan sa darating po na halalan. We only have about 8 minutes more to go. We are waiting for our COP Police Colonel Benliner Capili. Partner, Yes, partner. I asked Robin about this. Okay, hindi ko nakakalimutan, partner, i-request mo sa akin, ha? Standby lang. Sinabi ko ito kay Robin. We are waiting for the COP of Marikina City Police Station para naman po ibigay ang kahandaan ng Marikina sa darating naman pong halalan sa mga security measures being implemented for a safe, no, and secured election. 6 na araw na lang, partner. Oo nga, partner, 6 na araw na lang. Pero kami, partner, tapos na. Nauna na kami. Nakaboto na kami. Oo, kasi kayo ang mangangalaga sa amin. Partner, nasan si Robin? Pumunta na siya. Chinek niya sa office si COP. We are still waiting for the COP of Marikina. We only have about 6 minutes more to go. 8 minutes. Partner, wala yata sa office si sir. Si COP. Baka may emergency, partner. Okay, partner, tulad ng iyong hiniling, no? Habang inaantay Hiniling ko. May hiniling ka, mayroon kang Hindi naman. meron Sabi kang ko lang naiisip. sabi ko lang napapanahon kasi mag-election Yes. bigla lang ako napaisip kahapon na meron lang ako go ahead. meron Go lang ako ahead, maikling tula na naisulat. Go ahead, go O, ahead. sige, babasahin ko na, partner, ha. Gusto mo ba ng Pinamagatan ko to. background? Wag na, Kakantahan baka ba? nakakaiyak pa eh. Okay, go ahead. Pinamagatan ko to eleksyon, partner, eleksyon. Bilang na ang mga araw at nalalapit na ang halalan. Bawat kandidato unti-unti nang kinakabahan. Kanya-kanyang manok na panlaban, handa na sa bakbakan. Lahat inaabangan kung sino ang mananalo sa laban. Malaya tayong pumili kung sino ang ating iboboto. Iba't iba man ang gusto, ang mahalaga sa bawat isa ay may respeto. Sa mga oras na ito, hati-hati man ang bawat Pilipino. Isa lang ang dalangin, pagkatapos nito, nawa ay magkaisa tayo. Ang eleksyon ay hindi away ng kandidato at taga-suporta, kaya tanggapin ng maayos anuman ang magiging resulta.
Kalimutan ang lahat ng kulay sa politika. Ipakita sa lahat, Pilipino tayo at sa huli ay nagkakaisa. Kaya ngayong eleksyon, boto natin ay pag-isipan. Huwag nawang masayang at sa huli ay pagsisihan. Idalangin natin kung sino man ang mga mahahalal, naway patnubayan ng Diyos na maging tunay at tapat na lingkod ng bayan. Yun lang, partner. Bow. Okay, sa ilang minuto, no, ang ating COP. So, dama ko yung iyong tula, no? Parang hindi, busy ka eh. Okay na si sir. Okay, tulad ng ating nabanggit, kahit na apat na segundo na lamang nalalabi, nais nating hingan ng kanyang mensahe. Go ahead, sir. Any message, sir? Ng Marikina City Police Station for the forthcoming election. Sir, go ahead. Okay, good afternoon, Tita Flori and kaagapay. Nawala si COP? Kanino? Ano ba yan? Julius, pasiting. Lumabas muna ako. No? Go ahead, sir. Go ahead, sir. Go ahead, sir. Yeah. Nasa labas ako. Medyo, napuputol-putol. Anyway, I just want to inform the public na so far, we are very confident that for the next 6 days, no, sa ating nalalapit na election, ay nakapaghanda na kami dito sa Marikina, no. We have a sufficient personnel na i-deploy natin during election period, but since May 2 ay nakapag-deploy tayo sa mga voting centers natin kasi yung mga BCM machines na gagamitin as well as yung mga paraphernalias ay na-deliver na sa 22 voting centers. Yeah. So we are currently guarding yung lahat ng nawala. Apo, sir. Natin yan 24/7 basis. Yes, sir. Okay. Sa palagay ko naman ay nakapaghanda na at hinihintay na lang po natin yung election day, no? Yung mga personnel are all prepared. We have prepared for this for the past 4 months, so there is no reason for us na magka-problema pa tayo. At yes, sir. We will ensure safe, accurate, and honest and orderly election. Okay, thank you very much, sir. Chief of Police ng Marikina City Police Station. Once again, Police Colonel Ben Liner Capili. Handang-handa na, partner. Ang Okay, Marikina maraming Police. salamat, partner. Paalam ka na. Segundo na lang ulit. Oh, yes po. Muli po, maraming salamat po. Ako po ang inyong kaagapay, Police Lieutenant Julius Christie, at pagpalain po tayo ng ating dakilang lumikha. So once again, hi kay Ma'am Kat Capili. Again, sa darating pong Martes ay tapos na ang election. By that time, magkakasama-sama pa rin po tayo. Ako pa rin po Babatiin na natin yung mga nanalo. Ako pa rin po ang inyong bang lingkod. Thank you very much sa technical, no? At sa ating panauhin, Police Colonel Marvin Joe Saro. Ito pa rin po ang inyong bang lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayo muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. The preceding program expresses only the opinions and views of